Wait lang ha. Ayusin natin to. Sound. Hello. Okay na? Dinig na? Ikaw ano? Pangalan nito? Asan na yung kausap ko? Sino yan? Sorry ma po, sir. Ayun, si Sorima. Okay na, Sorima. Okay Okay. na po. So, balik tayo dito sa ating ano. Tuloy natin to, no? Ano na ba yung mga nagawa natin? Ang default ko is D-base sa drive D. Continuation lang to. So, kung titignan natin, meron na tayong enrollment, edit pro, tsaka ano to, new profile, no? So, natapos na yan. Silipin natin yung last na ginawa natin, which is yung v-enroll, no? So, modify command, v-enroll. Okay, so ito yung laman niya. Nakapost na yan dun sa ano, sa lecture. Yung last lecture natin. So, complete na kaya to? Try nga natin. So, i-run natin. Student number. Yun lang. Wala kay student number. Hanap muna tayo ng student number. Anong database natin? Ang database natin is SPRO. So, try natin. Use SPRO. Hingi tayo ng student number. Student number 2025-1-45. Sigoma again, no? So, pag niran ko yan, 2020-1-45. Ito si Goma. Kaso naka-enroll na siya. Okay, so tapos na, no? Student already enrolled. So, try natin ang another student. Tignan natin yung another student. Nandun sa pro. Enroll natin si Rosales. 2024-2-300. Okay, pag niran, 2024 o 2025-4-300. Bakit error ang BSEC mo? Tama ba yung student number na nilagay ko? Tignan nga natin. -2 pala, no? 2024-2-300. So, mag-run ka. 2024-2-300. Pasok si Goma. Dalhin natin siya sa 24. Ito yung schedule niya sa 24. Okay? So, after natin ma-issue ng section, ang nangyari sa program, lumabas. Nag-exit. Okay? So, pwede nating insertan yan ng loop. Pwede nating insertan ng loop yan. No? Kung magdadagdag ba siya ng another or not. Kasi dito, pagdating dito, nilagay natin sa database. Tapos, dito naman, declare, so, hindi siya pumunta dito. Bakit? Pumasok ba sa enroll? Use enroll. Browse. Ayun, nakapasok na silang dalawa. 2024-3-4-300. Kaso hindi lumusot yung pangalan niya, no? Bakit? So, dito yan. Use enroll, append, studno, be studno, name with vname, section with vsection. Yun ang ni-replace niya. Ang naging problem nito, dapat papasok si
Rosales Adriel, no? At wala siyang middle name. Pero hindi siya pumasok. Ang pumasok lang yung stud, no? So, saan may error? Saan may error? Hanap ulit tayo ng error. So, ito tama siya. Nag-compute ba? Nag-compute ba tayo ng units? Hello? Ulitin nga natin. I-run ulit natin. Papasukin natin si ano. Lumang data kasi nandun sa taas eh. Papasukin natin si ano. Si Hope. 2025-1-39. So, pag ni-run, 2025-1-39. Error tayo sa BSEC. Asa na yung BSEC? Ito. Error tayo sa BSEC. Bakit nag-error yung BSEC? Nag-declare ba tayo ng ano? Variable BSEC sa taas? Tananan, BSEC. Ito, meron tayo BSECT. Bakit ayaw? Teka lang ha. Okay, so use Pro. Use S Pro. Browse. Clear nga muna natin lahat to. Isap natin yung laman ng S Pro. PACK. So wala nang laman yung S Pro. Isap din natin yung laman ng ano, ng database enroll. Ayan. So, tanggalin natin yung laman nito, no? Ayan. Display ko nga yung structure ng vEnroll. Section, name, stud, no? So, buksan natin yung program. Ano yung program na binuksan natin? vEnroll. So, section with VSEC. So, walang laman. Paano tayo maglalagay ng bagong student? Anong pangalan ng program natin? vNPro. Okay? So, buksan natin si vNPro. Modicom vNPro. Ito yung program natin, no, para sa new profile. Pag ni-run, lagay tayo ng last name. Enroll natin si ano. Sino ba nandiyan? Sino ba nandito? Si Cyril, no? So, last name, Navarra. Tapos, CYRIL. Middle C. Address, Pasay. Pinanganak siya ng ano, March 29. Birthday niya ngayon, no? Year 2000. Okay? Tapos, ang course niya, ACT. Tapos, contact, wala. NA. Add another, no. Okay. So, may laman na, no? Si S Pro. Use S Pro. Browse. Ito na yung laman ni S Pro. Kompleto na yung data natin. Ngayon, i-enroll natin. So, Modicom
Anong pangalan? V-enroll. Ay, pag niran natin to, teka, anong student number? Use SPRO. Student number niya, 2025-1-2. Bakit 2 lang? So, code tsaka pangalawang record. Okay. So, pag in-enroll natin siya, 2025-1-2, sinabara. Dali natin siya sa 1-1. Ayun. Meron siyang 26 units. No? Tapos, wala na. Nag-exit na. So, nag-exit na ba? Program. Nag-exit na nga. So dapat, pwede natin lagyan ng insertion dito sa side na to kung may i-enroll pa ulit. Okay? So, paano natin gagawin yon? Pero maglagay muna tayo ng another profile. So, i-run natin yung so, do and pro. Do v new profile. So, ilagay natin si La Rosa, no? La Rosa Catherine. Yan. Catherine. Wala siyang middle initial, no? Taga-Pasay sa kanyari. Birthday niya ngayon. Magka-birthday sila ni Cyril. Year 2000. Yun. Course, ACT rin. Contact, wala rin. At another, no. Okay, so dalawa na sila, no? Use SPRO. Browse. So dalawa na sila. Pero, ano napansin nyo? Pareho yung student number. 2021-1, tsaka isa yung -2. Okay, so hanapin natin yan, no? Pero for the meantime, ibalik ko muna to sa 1. So, sila Rosa, ganun din. So, ba't hindi naka-enroll si Use enroll. Use enroll. Browse. So, hindi pumasok si yung in-enroll nating isa. So, ulitin natin. Enroll natin si Yes, Christian Sorima. Sir, recorded po ba yan? Oo. Recorded. Okay po. Okay po, sir. So, enroll natin ulit si 2025-1-1. 2025-1-1. Sinabara. Lagay ko siya sa 1-1. ACT. So, ito yung schedule niya. Tapos, nag-exit yung program. Okay? Ngayon, kung titignan natin, dito sa V-enroll, dapat nandun si Nabara sa enroll.dvf. So, kung titignan natin, wala siya. So, may problem pa tong enrollment natin. Hindi na save, no? Sa database. So, i-debug ulit natin yan para masaya. So, dito walang problem. So, nakahingi siya ng section. Nakahingi siya ng
Nakahingi siya ng section. Tapos itong pagkahingi niya ng section, ano nangyari? Ano nangyari mga kapatid? Binuksan ko yung list. Andun yung schedule. Tsaka yung units. Kinumpute natin yung units. Ito, no? Tapos, nung na-compute yung units, dinisplay natin yung units. Ayun. Tapos, nung dinisplay yung units, nag-end if tayo. Hindi siya nag-save kasi meron kang return dito. Ito, nakita nyo to. Meron kang return doon. Hindi siya nag-save. So, pagdating dito, nag-return. So, hindi siya dumaan dito. Tama. Mga kapatid. Hello. Nagigets nyo ako? Yes po, sir. Sa pag inalis ko tong return, ang gagawin niya lang, mag-e-end if siya. Lalabas siya rito. Tsaka siya ngayon magsisave. Okay? Tsaka siya magtatanong ng yes, no. So, try natin, no? Iraran ko yan. Yes. 2025-1-1, sinabara, dinalagay ko siya sa 11, nagtanong na siya. Pag nag-no ako, dapat exit. Nag-exit. So, isipin nyo maigi, no? Isang linya lang ang error. Ito lang. Kaya kung hindi nyo maintindihan yung flow ng program nyo, medyo nakakalito, no? Pero ito lang ang naging error natin. Kaya hindi siya dumadaan dito. Tsaka dito, tsaka dito, tsaka dito. Okay? So, pag ganun ang na-encounter nyo, balikan nyo yung loop, yung flow ng program nyo. Yung program flow. Ano yung mga dapat mangyari? Okay? Question? Well, sir. Wala, no? So, dapat alam nyo yung flow ng program nyo. Bawat program. Iba pa yung system flow. Okay? Sasubmit nyo sa ano yun eh. Sa system analysis eh. Pag sinabing system flow, magmula sa main, no? Magmula sa main, may mga subprogram, tapos exit. Ngayon, pag sinabi namang subsystem or yung mismong flow ng program, i-explain nyo kung paano nagpo-flow yung program. Anong una niyang ihingin, pag nahingi niya, anong next na gagawin niya, tapos anong next na gagawin niya, anong next na gagawin niya. So, yun yung tinatawag na program flow. So, bawat program nyo, bawat subprogram, may kanya-kanyang program flow yan. Kagaya nitong enroll natin, anong program flow nito? So, una, hingi siya ng student number. Tapos, pagkahingi niya ng student number, i-check niya kung existing. Pag existing, i-display niya yung details, hihingi siya ng section. Pagkahingi niya ng section, anong mangyayari? Kukumputin niya yung total units, tapos isi-save niya dun sa database. Tapos hihingi ulit siya ng another entry. Kaya meron tayong yes or no dito. So, yun ang program flow ng program na to, no? Nitong benroll.prg. Okay, so tapos na tayo dyan. Mag-enroll pa tayong isa. Baka natsambahan lang eh, no? So, sino pa yung isa? Enroll natin si La Rosa. Si La Rosa enroll natin. 2025-1-2. So, pag niran ko to, 2025-1-2, si Catherine. Daling ko siya sa 1-1. Okay, so naka-enroll na rin siya, no? Meron siyang 26 units. No. Silipin natin yung database natin na naglalaman ng enrolled student. So, anong database yun? Anong database yun? Enroll, no? Use, enroll. Dapat ang laman niyan, dalawa. Si Navarra at si La Rosa. Pareho silang 1-1. Ayun. So, naka-enroll si Navarra at si La Rosa. Okay? Ito siya. So, pumapasok, no? Medyo may problema nga lang dito sa ating database na to. Dapat nilalagay din natin dito kung ilang units yung enroll niya.
So, madali na yon. Singit nyo lang. Paano nyo sisingit? I-modify nyo yung database nyo. Lagyan nyo na isang field, units and role. Tapos, pagdating dito, pagdating dito dito, yung laman nitong total units, yun yung ilalagay nyo dun sa field na yun. Magets nyo? Gusto nyo subukan natin? Para alam nyo. Sige nga, sir. So, ang gagawin ko muna dyan is kailangan kong i-modify yung structure ng database, no? Anong database yun? Enroll. So, the mod is true. So, sisingitan ko siya ng ano yan? Units. Total units, no? So, sabihin natin T units. So, total underscore asan yung underscore ko mga kapatid? So, total underscore units. Yan. Numeric yan. Numeric. So, letter N. Okay. Yes. So, i-browse natin. So, may 30 units na siya. Dapat siya mag-appear yung 26 units something, no? So, burahin muna natin tong laman nito. So, wala na ulit laman. So, wala na siya. Permanently deleted na. Ngayon, pag in-enroll ngayon natin, dito, so dito, i-replace din natin yung T underscore units with anong ano yan? T unit. Ito. Ito yung naglalaman ng total units eh. Yung T units. With T unit. Okay? So, yung laman ng T unit, yun yung ilalagay niya dun sa ano, field name T units. So, try natin i-enroll ulit. No? Si 2025-1-1. Si Nabara. Dali natin sa 24. 23 units. So, mag-no ako rito. No. So, pag nag-browse ako ng enroll, ayan na, no? Si Navara, naka-enroll siya ng 23 units. Nilipat ko lang. So, enroll natin si dash 2. 2025-2, ay mali, dash 1, dash 2. Si La Rosa. Dalhin natin siya sa 21. 26 units. Bakit 23 lang yun sa kabila? Baka meron tayong hindi na ilagay na subject. So, 26 units. So, mag-no tayo rito. Pag nag-browse ako doon, ayun na. Si La Rosa, naka-enroll ng 26 units. Si Navarro, naka-enroll ng 23 units. Okay? So, ganun lang kasimple, no? Pag may ginalaw kayo dito sa database, may gagalawin kayo sa program. So, tapos na itong ating v-enroll. Anong next? So, meron na tayong ilang program. v*.prg. Tatlo, no? New profile. Ito naman is edit profile. At ito naman is enroll profile. So, ano pang gagawin natin? Wala na. Meron pa. Ano pa sa palagay nyo? This is the database na ginagamit natin. Tapos, iting lahat ng PRG na nasa drive ko. Ayan. Okay, lahat yan ng PRG nasa drive ko. Yung mga may V, ibig sabihin nun, ginawa yun sa Visual Pax Pro.
yung may S, ibig sabihin nun, yan yung gawa natin sa previous, dun sa database 1. Okay? Ano pa? Delete Pro. Gagawin pa ba natin yon? Delete Pro. Opo, sir. Gusto nyong gawin din yung Delete Pro. Meron tayong Delete Pro dito, yun. Tsaka ano pa? Ano yung D Pro? Display. Yes po. So, try nga tayo. I-run yung deep. Do, ano yan? D Pro. Ito. Display nga, no? So, pag 2020, ano to? 5-1-1, ayun, si Cyril. So, ito yung D-base. Tama. So, yan ay i-redo natin. Nawala. Okay. So, paano ngayon yan? Hindi ko makita. Naging black yung ano ko, di ba? Naging black. Galing ako sa D-base eh. Anyway, maganda yung black. So, i-redo natin yung anong PRG yan? Ay, sorry. Anong PRG yan? Yung delete profile. So, paano natin i-redo yun? Saan ako titingin? Meron ba tayong display profile? Wala, no? So, unahin kaya muna natin yung display profile. View profile. So, unahin natin yung view profile. Si view profile, ipapattern natin kay new profile. Okay? So, pwede kong buksan si BN Pro. Ito yung gawa natin sa new profile. So, ipapattern natin yan. Kanina natin ipapattern. Dito natin ipapattern yung display profile. So, pagsamahin na natin. I-display niya, tapos tatanungin natin kung gusto niyang i-delete. Pag nag-yes siya, madi-delete. Pag nag-no, hindi madi-delete. So, ito yan, no? Ito na mismo yun. So, gagawin ko lang dyan, pwede kong i-save yan as another file name or pwede kong i-copy isa-isa. So, doon ako sa isa. I-save ko as another file name para matuto kayo mag-edit, no? So, file, tapos save as, sabihin natin, Visual Basic D Pro. Ayan. Okay? D Pro. Save natin. Ayun na. Naka-D Pro na siya. So, basically, ang laman nito ay new profile. So, this time, ang gagawin natin, yung sa student number, ano lang to, di ba? Label, no? Label. Dito, hindi tayo mag-get ng BL name. No? Hihingi tayo ng student number sa part na ito. Diyan tayo hihingi ng student number. Tapos maglo-locate tayo ng student number. Saan natin ginamit yun? Yung may locate. Anong program yun? Hello mga kapatid. Anong program yun? Yung enroll, di ba? So, bubuksan ko si enroll. Meron akong portion na kakopyahin doon. So, v-enroll. Ito si v-enroll eh. Okay? Ito si v-enroll. Ito si display profile. So, kukunin ko lang yan yung part kung saan humihingi ako ng student number para hindi na ako magta-type. So, asa na yun? Ito, no? Yan. So, dito, kunin ko to.
Okay? Let's read. So, kukunin ko yung part na yan. Kinapi ko, dinala ko rito. Ayan. So, ibig sabihin, pagkatapos ko mag-layout, hihingi ako ng student number sa location 130. So, dito, andun si row 1, column 5. So, tapat ng student number, doon ako hihingi ng student number. Magre-read. Okay? Yan. Magre-read siya. Subukan natin. So, subukan natin. Lalagyan ka muna ng reto rito. Ibig sabihin ng reto, i-exit siya sa lahat ng program. Para lang matry natin tong part na ito. So, pag niran ko to, ayan, dun sa humingi ng student number, iuusog lang natin kasi malaki yung font na ginamit natin sa ano eh. Sa, anong tawag doon? Sa new profile eh. So, instead na 30, gawin natin tong, ilang gusto nyo? 45. 45. Dito, ang ginamit nating font dito is 12, no? Pwede kong gawing 10 yan. Okay? Pwede kong gawing 10 yan. Lahat ng 12 gagawin kong 10. So, isa-isahin ko yan. Lahat ng 12 gagawin kong 10. Or, pwede rin ano yan. So, wala na. Type ko na lang. 10. No? Control C. Baba ako rito. Control B. O kaya back 10. So, lahat gagawin kong 10. Niliitan ko lang ha. Walang ano to ha. Wala epekto doon sa flow. Sa logical function ng program natin. Wala epekto to. No? Niliitan ko lang yung display. Yan. Para magkakasing laki. So, pag niran ko, ayun, nandun na siya. So, pag hingi niya ng student number, gagawin lang nito, i-display lahat ng laman. Lahat ng details doon sa student number na yun. Ganun lang yun. Kaya nga display eh. No? Display something, display profile. So, paano natin gagawin yun? Siyempre, pag hingi mo ng student number, ang gagawin mo dyan is kailangan hanapin mo. Check mo kung existing yung student number na yon. Pagka-read. So, paano yan? Locate for. Tama? So, ito tayo. Locate for. Ito. Yan, no? So, ilo-locate ko po yan. Locate for. Control C. Saang database? Sa profile. Kasi yung data ng student nandun sa profile. So, yun ang babaguhin natin. Hindi yung sa enroll. Okay? So, yun na. Binuksan ko yung DBF na S-Pro. Hinanap ko yung certain student number doon. No? So, if found, pwede nyo ilagay itong if found para ma-double check kung existing yung database na yon. Okay? So, for the meantime, wag muna natin i-if found. Along muna, simplihan lang muna natin. Pag wala, exit. Pag meron, display. Okay? So, o di mag... So, pag wala, exit. Pag meron, display. Okay. So, pag na-locate mo na, ang gagawin mo dyan next is, dapat yung laman ng database mo, yung S-Pro, browse, dapat yung laman nito, etong last name, first name, middle name, so on and so forth, i-display mo sa screen. Okay? Kailangan pa ba natin ilagay sa variable yan? Kailangan pa bang i-variable yan? Ano sa palagay nyo? Kailangan pa bang ilipat sa variable? Hello, mic test. Where are the people? Lilipat ko pa ba? Dadalhin ko pa ba dito yan sa variable na to yan? Yung laman ng field? Ito, yung laman nito, laman nito, laman nito, laman nito. Lilipat ko pa ba sa variable?
Ano, Yes, sir. pwede, no? Pwede siyang ilipat, walang problem doon. Kaso, ang ginagawa nating program is, display. So, pag display ang program, wala naman tayong i-edit. I-display lang natin. So, pwede tayong mag-display ng laman ng field direct na hindi dadaan sa variable. So, basically, kung magdi-display ka ng ng data, pwede na wala ito. Okay? Pwede nang wala itong part na ito. Kasi hindi naman natin gagamitin na itong variable na to. Dahil ang ipapadisplay natin is yung mismong laman. So, ang gagawin ko lang, sa name portion, punta ako rito. So, dito, hindi ako mag-get. No? Instead na get, ang gagawin ko dyan, say. So, ano isi-say ko? Isi-say ko yung mismong variable field name, yung L name. Ito, oh. So, yung laman nito, yun ang isi-say ko. Ano isi-say ko sa dalawa? Depende kung anong laman nung stud, no? Kung ang laman ng stud na is 2025-1-1, ang i-display niya, si Navarra. So, isi-say ko lang yan. So, hindi ko na kailangan mag-read. Okay? Ito naman part na to is, naman to, no? Kung blank yung in-entry nyo. So, hindi natin kailangan yan. Okay? So, ito ang kailangan ko. So, dito, mag-get ako, hindi. Magsisay din ako dyan. No? Isisay ko dyan. Say. Okay? Ito, isisay ko rin yan. Pero, ano isisay ko? Yung mismong field. F name. Tapos, M name. Tapos, ADDR. No? I-display ko lang yon. Tapos, B-Day. Tama ba, B-Day? Tama ba to, VV-Day? Hindi, no? Ang field name ko dyan is birthday. Ito, oh. So, dito, isisay ko lang yung laman ng birthday. So, hindi ko pwedeng gamitin yung V-Day. V-Day is a variable, no? So, B-I-R-T-H-D-A-Y. Ano pa? Isisay ko lang yung laman ng age. So, say age. May age ba tayo? Sa ating profile? Contact number, birthday, course, saka address. Walang age. Meron. So, ayun, age, no? So, i-display ko yung laman ng age. Hindi na ako magre-read. Hindi na ako magre-read. Hindi na ako pipili ng ng course. May course ba tayo? Wait, baka meron eh. So, walang course. Walang course sa ating S-Pro. Hindi nakalagay ang course. No? Dun sa ating S-Pro. So, pwede ko nang alisin to. Hanggang dito, hindi ko na kailangan yan. Student number creation, hindi na rin yan. No? Yan. Kailangan ko bang kailangan ko ba tong portion na to? Hindi na, kasi tong portion na to, siya yung nagsisave from database. Kasi hindi man tayo magsisave sa database eh. Anong gagawin natin? Magdi-display lang. So, hindi ka magsisave sa database. So, wala na rin ito. Okay? Tapos, itong loop pwede, meron. Okay? So, simple lang tong loop na to. Hindi ako gumawa ng window. Gumawa ako. So, wala na rin tong read na ito. So, tapos na, no? Yung ating, display profile. Ngayon, palitan ko lang tong, hindi ko gagawin yung student profile. Sasabihin ko lang rito, display student profile. So, ang ginawa lang natin, kinuha natin yung student, yung flow lang ng program is kinuha yung student number, dinisplay yung laman ng database dun sa respective student number. And then nag-loop na.
So, try natin. Gusto natin i-display, kunyari, yung profile ni ano, 2025-1-1. Enter. So, ayun na. Naka-display na, no? Walang course sa database natin. Hindi natin nailagay. Wala ring contact number. Hindi natin sinesave. Pero ito yung laman niya. Okay? So, add another. So, dapat to display another. Pag nag-yes, balik lang. 2025-2 ay mali. -1-2. Ayun, sila Rosa. Display another. Pag nag-no, exit. So, dito, hindi ka mag-add another. Lalagay mo dito is display another. Ayun. Okay na. Ulit. 2025-1-1. Sinabara. Display another? Yes. 2025-2, ay mali. -1-2. Sila Rosa. So, okay na. Display another? Yes, no. No. So, i-convert natin to, no? Into display and then deletion. So, dali lang. Gagawin ko lang dyan. Ito lang gagalawin ko dyan. Yan. Ito. So, instead na tanungin kong display another, so, gagawin ko dyan, delete this, ay, pati yung delete this record. Yan. Okay? Delete this record. Pag nag-yes, anong gagawin niya? So, hindi ka magki-clear. Hindi ka muna magki-clear. Anong gagawin mo? Ang gagawin mo ay, mag-i-implement ka lang ng delete command. Delete, tapos, PACK. So, anong madi-delete dyan? Yung record, itong nasan yung pointer nung locate mo. So, kung maglo-locate ako ng student number 2025-1-1, yun ang madi-delete. No? So, dito, sisingitan ko lang. Ito lang yung sisingit dyan, 2 linya. Delete, tapos pang, tapos clear, tapos may loop pa ba? Wala na. Huwag ko na i-loop, baka ma-delete lahat. Ang gagawin ko na lang dyan is, i-exit ko na lang siya doon sa mismong program. Ayun, no? And then, run natin. So, yes. So, si 2025-1-1, which is Nabara, delete this record. Pag nag-yes ako dyan, madi-delete, exit. Pag nag-no ako, hindi madi-delete, exit. So, try natin mag-no. No. So, exit. Na-delete ba? Tingnan natin yung database, no? Use SPRO. Browse. So, andun pa siya. Sinabara. Ito pa, sinabara, no? Buhay na buhay pa siya. So, try ulit nating i-run. 2025-1-1. Delete. Pag nag-yes ako, madi-delete, exit. So, yes. Exit. Okay? Hindi lang natin na-close yung window. So, pag binlose natin yan, ayun na. Nawala na si Nabara. Nandun na lang sila Rosa. So, dapat, pag nag-exit ka, diba, dinelete ko, tapos in-exit ko. So, nung in-exit ko, hindi ko na-close yung window. No? So, dapat i-close natin. So, ang gagawin ko lang dyan, pwede kong i-copy to dito, pwede yon, or pwede kong hanggang clear lang siya. Tapos pagka-clear, mag-end if, tapos eto, dito ko ilagay. Yan.
So, anong pagkakaiba nung nauna? So, kapag nag-yes, dadaan siya sa deactivate. Kasi yun yung end if nung yes. Pag nag-no, pupunta siya sa else, exit, dadaan pa rin sa deactivate. So, magka-close pa rin yung window. So, try natin mag-delete ng isa pa, no? Si 2025-2, ay mali, -1-2. Si La Rosa. Pag nag-yes ako, dapat mag-close tong window na to, tapos mag-delete. Pag nag-no ako, dapat mag-close yung window, tapos mag-exit. So, try natin mag-no. Ayun, nag-no siya. Kaso, hindi nag-close yung window. Ano ba tong window na to? Activate window YN in window new. So, hindi siya dumaan dito. Bakit? Kasi may exit ka. Yung exit na yan, saan yan bumabagsak? Dito, at the end of the undo. Next line to the undo. So, try natin i-remarks. O, remarks lang natin. Tingnan natin kung tama yung sinabi ko. Yes. 2025-2-1. Ay, baliktad, no? Sorry. Delete, no. Ulit. 2025-1-2. Ayun. Delete. Pag nag-no ako, bakit bumalik doon? Sa taas. Kasi, dapat, cancel tayo. Mag-implement ka ng exit dito. Ayan. Ay, baliktad, no? Mag-deactivate ka muna ng window. Tapos, mag-exit ka. Maglagay ka ng exit dyan. Bakit bumabalik nung walang exit? Because of this undo. Babalik yan dun sa taas ng do while true. Eto, kasi, pagdating mo dyan, laging true yung condition mo. So, para makalabas ka ng undo, mag-implement ka ng exit. So, deactivate window, tapos exit. Okay? So, try na ulit natin. Try. Let's try. Yes. 2025-1-2. Pag nag-no, ayun. So, ibig sabihin, nag-deactivate, nag-exit. Pero hindi siya nag-delete. Kasi dito siya dumaan sa else. Next. Run ulit natin. 2025-1-2. Pag nag-yes, deactivate yung window, exit. So, nag-yes, ayun, nag-exit. So, nag-deactivate ng window, nag-delete, no? Tapos nag-deactivate ng window, tapos nag-exit. Kaya kung titignan nyo, si v-enroll, ay si enroll, dapat wala nang laman ito. Ay, hindi pala si enroll, sorry. Sino yan? S-Pro, no? Dapat wala nang laman si S-Pro. So, wala nang laman si S-Pro. Okay? Question? Wala. Mga kapatid, na-gets? So, ito yung ating delete profile, no? Display sabay delete, no? Pinagsama na natin. Display sabay delete. Any question? Sir. Yes. Ay, sir, about din pala sa ano, sir, yung sa parang inventory, sir, yung parang Oh. purchase, borrow. Oo. Meron ba tayo ng ganun, sir? The same, ano pa rin ba nun? Instruction noon sa, The same lang yun. pwede nilang i-copy. The same concept lang yun, no? Okay. Parang gagalaw ka lang din sa database, minus minus, plus plus, yun. So, Okay, sir. parehong-pareho lang siya. Magbabago lang yung screen. So, tignan nyo to, nag-delete ako ng, ito hindi nyo napansin, no?
nag-delete ako ng student. Tama? So, kunyari, hindi na nag-enroll. Pero, kung titignan ko yung enroll, andun pa rin yung dalawa. Hindi So, nawawala. so dapat pag nag-delete ka ng profile, automatic, lahat ng existence nun sa mga databases, mawawala rin siya. Di ba? So, dinilit mo si student, tatanggalin mo rin siya sa enrolled student. So, kaya siya hindi na-delete kasi nasa ibang database yung enrollment. No? So, paano gagawin doon? So, dapat mawawala rin siya doon. Okay? So, solvein natin yon. So, una, tanggalin muna natin yung ano. Tanggalin muna natin yung laman ng ano, ng enroll. Okay? Isasap ko yan. Spack. So, browse. So, wala nang laman yung enroll. So, wala na rin laman yung ano, yung profile. So, gawa tayo ng bagong profile. So, anong pangalan ng program? VN Pro, no? Do VN Pro. Okay. So, pasok ulit natin si ano. Si ano naman, si Alelis, no? Alelis, andyan ka pa ba? Wala na, tulog na, no? Si Alelis. Alelis, ang pangalan niya, Rainjoy. Wala siyang middle initial, taga-Pasay siya. Okay? Address niya ay ano, ay birthday niya rin ngayon, magkaka-birthday sila, no? So, 0329, 0309 na lang, 2000. Ang course niya, ACT. Okay, add another, no. Tapos i-enroll natin si Alelis. Anong pangalan ng program? V-enroll. So, do V-enroll. Ano yung student number niya? 2025, hindi ko nakita. Dash 1. Dash 1. Hindi ko makita. Wait lang, ha. Use S-Pro. Ano yung student number nito? Dash 2, sorry. So, dash 2. So, i-run natin ulit. Do V-enroll. 2025-1-2. Ayun, si Alelis. Lagyan natin siya sa 1-1. Okay, naka-enroll siya, no? Mag-note tayo dyan. So, tignan natin yung database ng enrollment. Use enroll. Browse. Ayun, nandun siya. Si Alelis. Ito, ano ba to? Tanggalin muna natin to, ha? Si dash 1. Yan yung wrong entry kanina, eh. So, tanggalin natin yan. Paano mag-delete nun? Dele Reco 1. Pag nag-browse ka, andun na si Alelis, no? Siya lang ang laman. Ngayon, ang target natin, pag niran natin to, dapat mawawala siya dito sa database na S-Pro at mawawala rin siya dun sa database na enroll. Mawawala rin siya rito. Kasi dinilit na natin siya. No? Kung ganun yung purpose, ha? So, let's say ganun yung purpose. So, paano gagawin natin ngayon dito? So, una, dinilit natin siya sa ito, no? Delete pack. Saan natin siya dinilit? Dinilit natin siya sa database na S-Pro. So, na-delete na siya doon. Ngayon, after natin siyang ma-delete sa database na S-Pro, at bago ka mag-clear, kailangan mong hanapin
si Alelis sa database enroll. Kaya i-open ko yung database enroll. At hahanapin ko siya using locate. Okay? Doon. So, hanapin ko siya sa database enroll. No? Paano ko siya hanapin? Locate. Studno with vStudno. Tapos, tsaka ako mag-i-implement ng another delete at another PACK. Tsaka ako mag-clear. So, una, ito, dinilit ko siya saan? Doon sa SPRO. After ko siyang madelete sa SPRO, hanapin ko kung meron siya doon sa database enroll. Tapos, i-delete ko rin siya ron. Para wala sa talagang record na. Kahit ano, no? Pero in reality, hindi pwede yun. Okay. Miski na umalis ka na dun sa school na yun, nandun pa rin yung record mo. Okay? So, ginagawa lang natin to para makita nyo kung paano. So, dalawang database ang involved, no? Yung SPRO, tsaka yung vEnroll. So, inuna ko muna siyang i-delete sa SPRO bago ko siya i-delete sa enroll. So, try nating i-run to. Anong student number? 2025-1-2. So, i-delete natin yung profile ni 2025-1-2. Pag nag-yes ako dyan, madidelete siya sa lahat ng database. So, ginagawa natin, existing siya sa dalawang database, which is yung SPRO tsaka yung enroll. So, mawawala siya dapat doon. So, pag nag-yes ako, yes, so parang walang nangyari, no? Pero kung titignan natin, yung laman ng SPRO, binrowse ko yan, wala nang laman. So, titignan natin yung laman ng enroll at binrowse ko, so wala na rin siyang laman. So, pag nag-delete tayo ng student, deleted lahat ng profile at saka yung enrollment record. So, ganun lang ginagawa yun. I-open nyo lang kung saang database tapos ilo-locate nyo ulit. Hindi nyo pwede pagsabayin. Isa-isahin nyo lang. Open, delete, open, Ha? delete. So, ganun lang kasimple. So far, meron na tayong ilang program na natin. So, di-directory ko lahat ng program na nagsisimula sa B, asterisk, at extension name na PRG. So, ito, meron na tayong delete pro. Ano to? Enroll, ePro, tsaka NPro. Okay? Question? Question? Wala. Any Wala po, question? sir. Wala na. Wala nang question. Ay, sir, yung e-pro po, sir, yung BE Pro, yung last week na ginawa yun, sir. Hmm. Yung BE Pro. Ayun nga, edit profile. Yung last week yun, no, sir? Yung last Ayun week yan, na yan, ginawa. yan. Okay, okay. Okay. Pinagsama-sama lang natin. Tapos, ang bagong ginawa natin is yung display tsaka delete. Yung VPro. VD Pro. Na. Ano pa? So, meron ako nakita yung S-lipat. No? So, ano ba tong S-lipat na to? Try nga natin. Do S-lipat. So, ang ginagawa nito, ililipat niya lang. Pag maglilipat ng section. Tama? Ito, no? Kung maglilipat siya ng section. S-lipat. So, i-convert lang natin to sa Visual Fox Pro. So, humingi lang siya ng student number, tapos, so, parang enrollment ulit to. Pero, hindi natin siya sinisave as new enrollees. Inaano natin siya. Ino-overwrite natin yung existing enrollment. Yun yung function ng S-lipat. Kaya, kung i-redo natin to, i-revise natin yan, no? So, kung i-revise ko yan, ang gagamitin kong template dyan, o ang gagahawig na program yan is yung ano,
yung enroll. Itong kahawig niyan. Ito. So, Modicom V enroll. Itong kahawig niyan. No? So, ganun din, hihingi ka ng student number, so on and so forth. Tapos, hihingi ka ng student number, ilalagay mo yung ano niya, i-display mo yung pangalan niya, tapos, ano pa, hihingi siya ng section. Okay? Tapos, papalitan niya yung section. So, ano lang ang pagkakaiba nito, no? Kung papalit lang tayo ng section. Etong program na to is para maglagay ka ng bagong student doon sa database. Ngayon, yung next na gagawin natin, yung SLIPAT, papalitan mo lang yung section nung existing student doon sa database. So, pwede kong gamitin to. So, gamitin ko siya na isi-save as ko lang ulit yan. File, save as. Sabihin natin, instead na venroll, bilipat. Yan. So, maglilipat siya ng section. Okay. So, naging vlipat na. No? So, ano lang ang difference dyan? Siyempre, una, ang difference dyan yung ito. So, ganun pa rin. Student scheduling pa rin. So, ang pinakamalaking pagkakaiba lang yan is ito. Ito. No? Nakita niyo itong append blank. Pag nag-issue ka ng append blank, lahat ng i-replace mo, marireplace sa another record. Pero kung hindi ka mag-i-issue ng append blank, lahat ng i-replace mo, marireplace kung saan nakaturo yung pointer mo. Saan ba nakaturo yung pointer natin? Nakaturo yung pointer natin doon sa specific student number. Ito, no? Kung saan nakaturo. S-Pro. So, doon niya naka-point. Pagdating dito sa use enroll, no? Kung saan naka-point, doon niya isi-save ito. Saan naka-point. Pero, itong portion na to sa ibabaw, no? Saan niya kinuha yung record? Doon sa database na S-Pro. Kinuha niya doon sa database S-Pro. So, ganun din. Kunin natin sa database S-Pro. Yung student number na yon. Tapos, pagdating dito, sa enroll, hindi ako mag-a-append blank. Papalitan ko yan. No? Anong gagawin ko dyan? Nahanapin ko yung student number na yon sa enroll. So, paano ko siya hanapin? Where is the light? So, maglo-locate ka. Okay? Ito. Kunin ko to. Tapos, lagyan ko lang dito. So, yun na. Meron na akong another sub-program. Nalipat ko na ng section. So, parang in-enroll ko lang ulit siya. Pero this time, hindi ko siya sinave sa database, no? Inedit ko yung laman ng database. Paano nangyari yon? Etong line na to. Yung pointer, hinanap ko sa S-enroll yung student na yon using locate, tapos ni-replace ko. Ngayon, kung alisin ko yung locate, lalagyan ko ng append blank dyan, no? Gagawin lang ni Visual Pax Pro, gagawa siya ng another record, no? Na merong eto, no? Another record. So, tama na ba to? What do you think?
Tama ba, ere? Hello, mic test. Hello, mic test. Tama ba to? So, kailangan ba natin tong if found? Hindi, no? Hindi natin kailangan to. Kasi pag nilagay mo yan dyan, hindi mo siya may edit. Lagi niya sasabihin student already enrolled. Tama. So hindi natin kailangan tong if found. No? Tanggalin natin tong if found. Yan. So ilolocate mo lang. So hindi natin kailangan yung if found. At hindi rin kailangan mag-locate dito. Okay? So, anong partner ng if natin? Nasaan? Asan yung partner ng if natin? Eto. Papatayin mo ito. Ayan o, para sa exit if found. So, tinanggal natin yon if. So, use enroll. Tapos, humingi tayo ng student number. Ay, ng bagong section. No? Pagkahingi ng bagong section, kinompute yung total units. Okay, so itong else na to, wala rin to. Okay, ano pa? Itong endo, nandyan yan kasi mag-compute tayo ng total units because of this do while. Pero itong else na to, wala yan. Tsaka itong end if na to. Anong partner ng end if na yon? Ito. No? Ito tama yan dyan, no? So, if found, kunin niyo yung name, hihingi siya ng name, isisay niya yung name, tapos i-enroll niya. Tapos, end if. Okay? Ito naman do while dito to. Yung end if na to, para yan sa nawala. Yung isang malaking if found natin. So, try natin. Try ba natin? Sige, try natin. So, pag ni-run, may laman ba yung natin? Walang laman eh. Use enroll. May laman ba? Wala eh. I-run muna natin yung SPRO. Ano yan? Do, V, and Pro. Yan. Pasok natin si si Felix, si Edanol. Okay. X. Okay na yan. Gawin natin siyang ACT. No. So, meron na naman yung profile. I-enroll natin. So, do V enroll. Yun lang. Hindi ko nakita yung student number. Wait lang cancel. Use SPRO. 2025-1-2. Okay? Do V enroll. Ito yung mga perfect na program na natin, di ba? So, 2025-1-2. Ayun, si Daniel. Enroll ko siya sa 1-1. 26 units. No. So, i-display natin. Do V D Pro. Ay, hindi yan. Mag-use na lang tayo. Browse. Ayun, naka-enroll siya sa 1-1. Meron siyang 26 units.
Ngayon, itong program na to, ililipat natin siya. So, pag niran ko to, 2025-1-2. Si Daniel. Gawin ko siyang 2-4. 33 units. No. So, dapat, pag binuksan natin yung enroll, browse. Ayun na, naging 2-4 na siya. Si Felix, si Daniel. So, napalitan na, no? So, simple lang ginawa natin. Kinuha natin yung v-enroll, tapos inedit lang natin yung ibang line. So, ito yung laman ng bilipat. Diba? Ang bilis. So, therefore, meron na tayong ilan na agad. One, two, three, four, five. Okay. So, question? No more question? Questione? Wala na Wala na po. po, sir. Walang tanong. Teka lang, ha. Kung walang